Alex. What kind of wrong are you talking about? Si, pare! Signs na mataas ang pride ng isang tao. Una, gusto niya siya na lang palagi ang pakinggan. Dalawa, hindi siya tumatanggap ng kamalian kahit alam niyang mali. Pangatlo, wala siyang pakialam kung may nagawang mali at hahanap ng paraan matakpan lang ang kanyang nagawang kamalian. Pang-apat, hindi siya madaling magpatawad at laging may puot ang kanyang puso. Huwag na huwag kang uutang bilang pangkapital para sa bagong negosyong bubuksan mo. Yan ang payo ko dun sa mga tao na gusto magbukas ng bagong negosyo na ang inisip nila, pwede nila utangin yung kanilang pangkapital. Ang suggestion ko, pag magbubukas kang negosyo, huwag kang uutang. Dapat magbukas ka ng negosyo, batay kung anong meron ka na pangsimula. Kasi ang hirap ng pressure na dadanasin mo kung habang nagpapalaki ng negosyo, inisip mo rin yung pressure ng pagbabayad sa inutang mo. Lalo na kung inutang mo yan na may interest. Kaya dapat mag-focus ka sa pagpapalaki ng negosyo, less yung stress sa pag-iisip sa inutang mo. Kaya kung gusto mo talaga magbukas ng bagong negosyo, ibatay mo ang iyong pagpapatakbo ng negosyo kung anong meron kang finances ngayon. Diyan mo simulan na maliit at ganyan mo patatakbuhin ang iyong negosyo hanggang sa unti-unti mong napakalaki. At least nakapokus ka sa pagpapalaki ng iyong negosyo, hindi ka pressured sa pagbabayad ng utang. Tatlong diskarte ng mga milyonaryo kung paano nila nakuha ang first million nila. Una, focus sila sa isang income stream. Hindi muna nila sinusubukan lahat ng negosyo o investment ng sabay-sabay. Nag-focus sila sa isang bagay kung saan sila magaling o may alam. Pangalawa, delayed gratification. Hindi sila agad gumagastos sa luho kahit may kinikita na sila. Imbes na bumili sila ng bagong gadget o sasakyan, ini-invest nila ang pera para mapalago ito agad. Sila yung tipo ng tao na save now and enjoy later. At ang pangatlo, consistency. Pansinin nyo mindset ng mga milyonaryo. Tuloy-tuloy lang sila sa ginagawa nila hanggang sa marating nila yung goal nila. Kahit minsan nalulugi sila o nahihirapan sa sitwasyon, tuloy-tuloy lang sila. Naniniwala sila sa progress over perfection. Hindi kailangan perfect ang simula, basta consistent ka, matututunan mo ang kailangan para mag-improve. Because done is better than perfect. Remember, success is not about speed, it's about steady progress. Tuloy-tuloy lang at darating din ang reward mo. Huwag mong ipagsasabi ang iyong mga susunod na hakbang. Apat na mga bagay na huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Una, ang iyong issue sa iyong mga personal sa buhay, lalo na ang iyong pamilya. Dalawa, ang iyong mga malalaking plano na ikauunlad ng buhay mo. Tatlo, ang iyong kinikita sa araw-araw. At pangapat, huwag mong ipagsasabi ang iyong mga susunod na hakbang. Apat na mga payong kaibigan, kung maagaw man sa iyo ang taong pinakamamahal mo, huwag kang iiyak, pabayaan mo lang siya. Isipin mo sasama ba siya sa iba kung mahal ka talaga niya? Isa pa, maghahanap pa siya ng iba kung ikaw talaga ang gusto niya? Bakit mo pa pag-aaksayahan ng oras ang isang tao na alam mo naman na hindi ka kayang ipaglaban? Masakit tanggapin ang katotohanan pero mas masakit ang magtanga-tangahan. Tawag kung lagi mong iniisip ang kasalukuyan. Anxiety ang tawag kung lagi mong iniisip ang mangyayari sa hinaharap. Depression ang mararamdaman kung lagi mong iniisip ang nangyari sa nakaraan. Stress ang tawag